Ibalik nyo lang ang ninyo. Para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema! Pumasok ka sa umunil! Baka hindi mo kami kilala. Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinukan ni Kari ko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang inyong simulain para mangurakot, mangulumbat at pumatay ng tao ng walang dahilan. Ang daming pagsasap! Balitang-balita ang bigla ang piyesta sa Baryo Bugtol dahil sa pagkakasoli nyo ng mahal na santo nila. Salamat sa Diyos, tagumpay ang lakad ko. Siya pala, sir. May naghihintay sa inyo. Dumating kanina mula Maynila. Siya raw po si Colonel Bernardo. Nasaan siya ngayon? Ikaw nang bahala, Hepe. Maasahan nyo. Salamat po. Sige po, Hepe. Mabuti na lang at nandyan si Hepe. Tutulungan niya tayo. Colonel, kung gusto niyo ba mangyari, Colonel, magpanggap ako bilang siya. Ganun na nga, Tiniente. Maring nagkamali ako ng pagpapasya. Napalitaw yung buhay si Ado. Para mapalutang ang mga tao may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ang totoo nga niyan, nagawa ko na rin magsinungaling sa kanyang pamilya para mapagtakpan ang mga pangyayari. Kaya kinalaman ikain nyo sa droga ang mga taong pumatay sa aking kapatid. Oo, Tiniente. Nabibilang sila sa mga pinakamalalaking sindikato ng droga sa Maynila. At alam ko, sa pananatiling buhay ni Ador, sa pamamagitan mo, ay maaari silang mabulabog at magkamali. Hindi ko kayo masasagot sa mga oras na ito, Colonel. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon para makapag-isip. Ang sa akin ay pakiusap lamang, Tiniente. Pero, kung hindi mo ko mabibigyan ng katugunan sa aking kahilingan sa loob ng isang buwan, mapipilitan akong ihayag na patay ng iyong kapatid. Hepe, malalim ang iniisip. Lagi na lang siyang ganyan, magmula nang dumating si Colonel Bernardo. Ano kaya na pag-usapan nila? Magandang araw sa iyo, Lily.
Tuloy po kayo, Colonel. Kamusta na si Ador, Colonel? Ang totoo niyan, Lily. Kasama ko siya. Nariyan siya sa baba. Sandali lang, Lily. Ibig kong malaman mo. Na dahil sa pinsalang tinamunya sa kanyang katawan at sa dami ng gamot na ginamit para sa kanyang kaligtasan, ay maaaring makapansin ka ng pagbabago sa kanyang ugali at pagsasalita. Kaya, posibleng makapansin ka ng konting pagbabago sa kanyang pagkilos at ugali. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili. Sana man kakaiba ang makikita mo sa kanya. Gomez. Sir! Yes, sir! Mga kasama, tingnan niyo kung sinong naririto. Sir! Akala namin matagal pa kayo makakapasok eh. Miss ka na namin, sir. Kung kasi na napinsala kayong mabuti. Oo nga eh. Buti yun, nalusutan nyo. Kumusta na kayo ngayon, sir? Matagal na kami hindi nakakatikim ng libreng merienda eh. Ano? Merienda. Mabuti naman at nakaligtas ka. Alalang-alala kami sa'yo. Abay, malaking kawalan sa departamento pag nawala ka. Hindi ba kailangan ng selebrasyon ngayon? Oo, naman! Oo, sir, matagal na tayong walang happening. At ako ang sagot! Sir, dito kayo. Narito yung tropa. Oo nga naman. Oh, doon tayo, Dor. Major, iwanan ko si Ador sa inyo, ha? Kaya nang bahala sa kanya. May lalakarin lang ako. Areglado, sir. Liga na, Dor. Kapitan! Sir, dito kayo. Upo kayo, kapitan. Diyan ako sa tabi ni Kapitan. Kapitan? Saan ka ba nagpagaling? Sana nadalaw Kahit kami sino lang sa namin. departamento, wala nakakaalam kung nasan kayo. Op. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Kaya tayo nandito para magsaya. Tama si Major. Huwag na natin pag-usapan yan. Kapitan, ano ba talaga nangyari? Tugol. Sir, baka makalusot lang. Sir, ordering ko na po ba yung paborito niyong pagkain? Ibote ho ako sa bahay. Baka gusto niyo, inumin natin mamaya. Pambihira ka naman. Hindi naman umiinom si Sir eh. Isang kape muna para kay Kapitan. Manang, isang kape nga ako dyan. Pangalawang buhay niyo na yan. Kaya dapat sa susunod, mag-iingat na kayo. Salamat sa paalala, Ned. Oh, ano ba kayong magama? Magtitinginan na lang ba? Jared?